naman, ang ating pong pag-uusapan ay about sa Biblia. Okay? Ano ba ang Biblia? Maraming beses na nating na-topic ang patungkol sa Biblia. Pero, alam nyo, ang mensahe sa Biblia, hindi ito nauubos eh. Tama? Ako, ilang beses ko nang nabasa yung Biblia. Pero, lagi kang mamamangha pag binabasa mo ang Biblia. Kumbaga, sa isang kwento, pag binasa mo ang Biblia, may lesson kang makukuha. Tapos, pag kinabukasan, binasa mo ulit yung kwento na yun, ibang mensahe na naman yung makukuha mo. So alam nyo, ito ang libro na kailanman hindi nauubusan ng mensahe, hindi nauubusan ng lessons. Okay? So itong Biblia, maraming beses na natin itong napag-aralan, and we believe that the Bible is the Word of God. Amen? Naniniwala tayo na ang salita ng Diyos, ang Biblia, ito ay salita ng Diyos. Tandaan nyo, ang Biblia hindi po ito nilalaman ng salita ng Diyos, kundi ang Biblia mismo ay salita ng Diyos. Okay? Sabi ng iba, hindi naman yan salita ng Diyos eh, kasi pag binasa mo yan, meron ng salita yung Diablo dyan eh. Kaya pag binasa, yung Diablo nga dyan, sa verse ganito, nagsalita siya eh. Sabi niya nga sa Matthew chapter 4, sige nga, gawin mo ang tinapay yung bato kung nagugutom ka. Sinabi niya sa Panginoong Kristo. Kaya yung iba naniniwala na yung Biblia daw, hindi ito buong salita ng Diyos, kundi ito daw ay nilalaman lamang ng salita ng Diyos. Pero we, as Christians, naniniwala tayo na ang Biblia mismo, ito ay salita ng Diyos. Amen? Naniniwala tayo na from cover to cover, from Old and New Testament, ito po ay salita ng Diyos. And it takes of faith na maniwala tayo na ito ay salita ng Diyos. At mamaya, mapapag-aralan natin yan. Ngayon, ang topic natin ay inspiration and preservation of the Bible. Amen? Pag-aaralan natin yung inspiration ng Biblia at yung preservation ng Biblia. Ano ba yung inspiration? Okay, dito, balik tayo sa ating Biblia. 2 Timothy, huwag niyong isarado para ating pag-aralan. Okay? 2 Timothy chapter 3, verse 16. Ano ba yung inspiration? Okay? Dito, makikita kasi natin ang word na inspiration sa verse 16. Okay, basahin ulit natin na sabay-sabay. Okay, ready? Go! All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. And nabanggit ito, all Scripture is given by inspiration. Okay, when we say inspiration, may Greek word yan. From the Greek word theopneustos, ibig sabihin God breath. Amen? God breath. Pag sinabing God breath, ibig sabihin galing sa hininga ng Diyos. Amen? God tapos breath. God tapos dash tapos breath. Ibig sabihin ulit ng inspiration, galing sa hininga ng Diyos, God breath. Kaya pag sinabing inspiration, meaning alive, buhay. Okay? Amen? So itong Biblia, this is inspired. Ibig sabihin, this is buhay dahil galing po ito sa bibig ng Diyos. Amen? Galing ito sa bibig ng Diyos. At sinabi ng Biblia, all is Scripture. Pag sinabing all, ibig sabihin buong Biblia, from Old and New Testament. Kasi sinabi ng Biblia, all. Hindi sinabi na New Testament is given by inspiration. Hindi rin sinabi na Old Testament is given by inspiration of God. Ano pong sinabi? All is Scripture. Pag sinabing all is Scripture, ibig sabihin from Old and New Testament. At pag sinabing inspiration, God breath, ibig sabihin buhay. Amen? So, itong Biblia po, this is inspired. Ibig sabihin, ito po ay buhay. Amen? Ito po ay buhay. Sabi dyan, all Scripture is given by inspiration of God. Pag sinabing buhay, kaya nga sabi ng Biblia sa Hebrews 4:12, tingnan natin. Mapapatunayan natin na ang salita po ng Diyos ay inspired. Ibig sabihin, ito ay buhay. Sapagkat meron pong mga verses na ito ay nagpapatunay. Sa Hebrews chapter 4, verse 12. Hebrews chapter 4, verse 12. Okay, anong page dyan? 579. Okay, 579. Hebrews chapter 4, verse 12. Ayan.
Sabay-sabay natin basahin. Ready? Go! For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. So sabi ng Biblia, ito po ay buhay, this is inspired, kasi sabi ng Biblia sa Hebrews 4:12, sabi diyan, for the word of God. Nakikita niyo po? For the word of God is, ano nakasulat? Is quick. Yan. When we say quick, ibig sabihin alive. Pag tinignan nyo sa dictionary, ibig sabihin buhay. So, ang salita ng Diyos, ito ay buhay. At sabi ng Biblia, sa binasa natin kanina sa 2 Timothy 3:16, all is scripture. So, ibig sabihin, ang salita ng Diyos mismo from Old and New Testament, ito po ay buhay. Amen? So, sabi dyan, sa Hebrews 4:12, for the word of God is quick and powerful. Hindi lang ito buhay, kundi ito pa ay makapangyarihan. Amen? Parang ano ito parang pag sinabi natin inspiration, yung God breath, ibig sabihin buhay kasi hiningahan ng Diyos. Parang sa atin yan nung nilikha si Eva at si Adan. Tama? Ano bang ginawa ng Diyos kay Eva at kay Adan nung nilikha sila? Diba ano? Pero bago sila nilikha, meron munang mga nilikha, di ba? Meron munang, kung nabasa natin yung sa Genesis chapter 1, di ba? Sabi doon, let there be light. Sabi ng Diyos. And there was light. Nagkaroon ng mga ilaw, nagkaroon ng liwanag, nagkaroon ng mga halaman, ng mga ibon, ng mga hayop. At yung pinakahuli, sinong nilikha? Tayong mga tao. Amen? Tayong mga tao yung last na nilikha. Pero tayo, special tayo. Kasi, hindi sinabi niya, let there be man. And there was man. Hindi lang sa salita ng Diyos iyon. Kundi, anong ginawa niya? Kumuha siya ng putik ngayon, ng alikabok. Tapos, pinurma niya, di ba? Pinurma niyang mata, pinurma niyang ilong, no? Pinurma niyang bibig, hanggang sa naporma. Tapos, paghinga ng Diyos, ano nangyari? Sabi ng Biblia, and the man became a living soul. So noong hiningahan ng Diyos, yung tao, yung alikabok na yun, ano nangyari? Nabuhay yung tao na yun. At yun na sino yun? Si Eva. Tama? Tapos, si Eva tuloy. Si Adan. Okay? Kasi si Adan, galing ito sa tagiliran ni, di ba? Si Eva pala, galing ito sa tagiliran ni Adan. Naalala niyo yung kwento na yun, no? Pinatulog ng Diyos, kasi sabi ng Diyos, hindi maganda na mag-isa si Adan. Kailangan niya ng partner. Yan. So, sabi ng Diyos, gagawa natin sila, gagawa tayo ng partner para kay Adan. Kaya si Adan, pinatulog siya ng Diyos. The first operation sa buong mundo ay yung pinatulog si Adan, tapos kinuha ng sa tagiliran. Kaya pag sinabi kasing, nung kinuha ng sa tagiliran, ano nangyari? Tinawag yung babae na woman. Bakit woman? Kasi galing sa man. No? Galing sa tagiliran. Kaya pansinin niyo yung mga ribs natin, hindi kumpleto, kulang, di ba? Kasi, ano yan kinuwanan yan Kaya, alam nyo, doon nagkaroon ng partner, si Adan. Pero ang makikita natin doon, nung hiningan ng Diyos, si Adan, at nabuhay. So, ganun din po ang salita ng Diyos. Inspired, ibig sabihin buhay, kasi galing yan sa hininga ng Diyos. At pag sinabing buhay, ibig sabihin kumikilos. Nakakita ba kayo ng buhay na nakaganyan lang? Hindi kumikilos? No? Isang minuto pa lang siguro nakaganyan ka. Hindi mo na kaya Kailangan mo na talagang kumilos. Lalo na yung mga pag hindi mapakali, no? Lalo na pag, nakaupo ka lang dyan, 1 minuto, 2 minuto na nakagano ko, hindi kaya Tama? So, ang buhay, kumikilos yan. Tama po ba? So, ganun din po ang salita ng Diyos. Amen? Ganun din ang salita ng Diyos na kumikilos ito sa ating buhay kasi ito mismo ay buhay. Kasi kung ang salita ng Diyos ay hindi inspired, ang salita ng Diyos kung hindi ito buhay, bakit nabago yung buhay natin? Amen? Kung hindi ito buhay,
bakit nagkaroon tayo ng kaalaman? Bakit tinuturuan tayo? Okay? So, walang maipagkukumparang ibang libro dito sa Biblia. Amen? Kahit anong libro ang ikukumpara dito, wala. Kahit na libro ni Dr. Jose Rizal yan, ano ba mga libro ni Dr. Jose Rizal? Naalala nyo pa? Yung No Limit Tangere, ano pa? El Filibusterismo. Kabisado nyo yung kwento nila? Na yan? Kabisado nyo? Ako, hindi ko kabisado yun. Pag lesson namin nung high school, nakakatulog ako dyan. Kasi parang nakaka-boring, no? Pero yung iba, syempre, yan? Yung iba na mahilig sa mga kwento, di ba? Nasusubaybayan yan. Kaya bilib ako sa ibang estudyante. Nakukwento nila. Di ba may kabanata yan? Nakakwento nila yung umpisa hanggang magtapos. Bilib ako sa ganun. Ako, hindi ko talagang nasusundan yung kwento ng El Filibusterismo ng No Limit Tangere. Pero, hindi naman masama yan. Amen? Maganda yan. Pero hindi mo pwedeng ikumpara yung libro na yan sa Biblia. Kasi ang Biblia, walang maikukumpara dito. Kasi una, ang Biblia, ito ay buhay. Inspiration, amen? This is inspired. Ito ay buhay. Kaya huwag ka na magtaka kung bakit habang nag-church ka, habang naglilingkod ka sa Diyos, nagbabago yung pananaw mo sa buhay, nagbabago yung sarili mo, at marami kang natututunan. Napansin niyo ba yun sa inyong sarili? Nung habang kayo ay tuloy-tuloy sa paglilingkod sa Panginoon, ano nangyayari? Mas marami kayong natututunan. Amen? Mas marami kayong nalalamang prinsipyo galing sa salita ng Diyos. Una, sapagkat ang Biblia, ito ay buhay. Amen? This is alive. So yan po ang salita ng Diyos. Tingnan natin sa Hebrews 4:12 yung kanina. Okay? Hebrews 4:12, for the word of God is quick. Hindi lang siya buhay. Ano pa siya? And? Powerful. Meron ba kayong nakita na Biblia, meron ba kayong nakitang libro na sinabi, this book is powerful? Alam mo, sa ibang libro, sino sa inyo nakakita na yung libro na yan, sinasabi ay makapangyarihan, powerful? Meron ba? Wala eh. Wala ka ng ibang makikitang libro na sinasabi na powerful, na makapangyarihan, kundi ang salita ng Diyos. Kaya sabi ng Biblia, for the word of God is quick, meaning alive, inspired, and powerful. Kasi kung hindi ito inspired, kung hindi ito buhay, hindi ito makapangyarihan. Tama? Alam nyo, makikita natin yung kapangyarihan ng Diyos. Makikita natin yung kapangyarihan ng Biblia sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia. Amen? Alam nyo, kikilos ang salita ng Diyos sa buhay natin kung ito ay ating ina-apply. Okay? Kasi baliwala yung pagkilos ng Biblia sa buhay natin kung tayo naman ay napipilitan, kung tayo naman ay hindi natin isinasabuhay kung ano ang sinasabi ng Biblia. Amen? So sabi dyan, for the word of God is quick and powerful. Itong Biblia natin ay makapangyarihan at ito po ay powerful. Ito ay kayang magbago ng buhay. Amen? Napansin niyo na ba yung buhay niyo na konti-konting nababago? Dahil saan? Dahil po yan sa salita ng Diyos. Alam nyo, grabing makapangyarihan to eh. Ito yung nagbubuklod sa mga Kristiyano, ang salita ng Diyos. Amen? Hindi nyo ba napansin na hindi naman tayo magkakaano-ano, pero magkakasama tayo. Bakit? Dahil sa salita ng Diyos. Kasi kung hindi naman tayo magkakaano-ano, pero bakit tayo nagkakatipon? It's because of the Word of God. Amen? Dahil sa nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Pero kung walang salita ng Diyos, wala sigurong dahilan para magtipon-tipon tayo, no? Kasi una sa lahat, bawat isa sa inyo may kanya-kanyang trabaho, may kanya-kanyang gawain sa bahay. Pero bakit inuuna natin yung pagpunta sa church, inuuna natin yung pagsamba? Kasi dahil sa salita ng Diyos. Amen? Etong pagpunta natin sa church, this is our feasting. Ibig sabihin, ito ay kainan natin pagdating sa salita ng Diyos. Tama? Kung meron tayong pagkain physical, meron din tayong pagkain spiritual. Amen? Sabi din ng Biblia sa Matthew chapter 4, ito ay pagkain nating spiritual, hindi lang ito physical. Sa Matthew chapter 4,
nung ang Panginoong Sukristo ay tinukso siya ng dyablo, kasi ang Diyos natin, ang Panginoong Sukristo, siya ay Diyos na nagkatawang tao. So dahil siya ay nagkatawang tao, syempre, nasa physical siya, nasa katayuan siya ng pagiging tao. Tama? So ibig sabihin, dating sa time na magugutom din siya, kasi nasa estado siya ng pagiging tao tama? Pero, meron siyang sinabi dito sa Matthew chapter 4. Tingnan natin. Matthew chapter 4, verse 4. Okay, basahin po natin. Ready? Go. But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Ayan o, sinabi ng Biblia, It is written, sabi ng Panginoong Sukristo. Kung kayo ay may Biblia na katulad sa akin, ito ay red letter edition. Okay? Merong mga verse dito, pag ang Panginoong Sukristo ay nagsalita, na red letter. Okay? So kung kayo ay bibili ng Biblia, halimbawa, mas maganda bilhin nyo yung naka-red letter. Okay? Pero yan, hindi yan red letter, no? Yung hawak nyo. Pag kayo bibili ng Biblia, bilihin nyo yung naka-red letter para masundan nyo. Pag red letter yan, ibig sabihin, ang Panginoong Sukristo ang nagsasalita dyan. So dito, yung it is written, man shall not live by bread alone, naka-red letter yan. So ibig sabihin, ang Panginoong Sukristo ang nagsasalita. Ano sinabi niya? It is written, man shall not live by bread alone. Ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa pagkain. Pag sinabing bread alone, ibig sabihin ng bread, pangkalahatan na yan, in general na pagkain. So ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa pagkain. Man shall not live by bread alone. So tayo ba ay, ang pagkain ba kailangan natin? Ang pagkain ba kailangan natin? Amen. Kailangan lagi natin ng pagkain, kailangan natin kumain. Ang pagkain nga natin, umaga, tanghali, at gabi. Tama? At minsan meron pang merienda, minsan meron pang midnight snack no? Bakit kailangan natin ng pagkain? Kasi para mabuhay tayo sa physical. Amen ba? Kasi kung ang tao hindi kakain, anong mangyayari? Ha? Una, manghihina muna, tama? Mangangayayat. No? Kung nagda-diet ka, di ba? Mangangayayat hanggang sa papaya, hanggang sa ayun, mamatay. May mga balitang ganyan, di ba? Namatay dahil sa gutom. Hindi nakakain. So makikita natin kung gaano kahalaga ang pagkain natin sa physical. Amen? Pero, bagamat mahalaga ang pagkain natin sa physical, pinaalalahanan tayo ng Biblia na ang tao hindi lamang nabubuhay sa pagkain physical. Ano pa sinabi? Ano kasulat? But by every word that proceeded out of the mouth of God. Okay? So sa madaling salita, ang tao hindi lamang nabubuhay sa pagkain physical, kundi ang tao din ay nabubuhay sa pagkain spiritual. Yun ay ang salita ng Diyos. So dapat tayong mga Kristiyano, kailangan balance po ito. Amen? Kung ikaw ay nagsisikap para mabuhay ang ating physical, so dapat tayong mga Kristiyano, magsikap din tayo para makakain yung ating spiritual. Amen? Pastor, paano ba makakakain yung aking spiritual? Sa pamamagitan ng kakainin mo ba ito literal? No? Kailangan pipilasin mo ba? Tapos kakainin mo hindi. No? So, ang ibig sabihin nito, babasahin natin ang salita ng Diyos. Kasi, pangit naman kung iahalo mo sa pagkain, no? Tapos kakainin mo rin. Hindi. Hindi po ito literal. Ibig sabihin, kakainin natin ito spiritual sa pamamagitan ng ating binabasa. Itong pagpunta nyo dito sa church, ito po ay kumakain tayo sa spiritual. Amen? Kaya nga kung gano'n tayo ka-excited sa pagkain physical, dapat gano'n din tayo ka-excited kasi kakain na naman tayo ng salita ng Diyos. Tama? Napansin nyo ba kung gano'n kayo ka-excited pagdating sa birthday? Diba? Ako din, nagiging excited Pag inaya ako dito, punta ka naman, may birthday bukas. Ako, nagiging pagkain na naman. Nagiging excited din ako kasi alam kong pagkain. Sino sa inyong hindi nagiging excited? Ay, kakain na naman. May ganun ba? In-invite ka, punta ka bukas may birthday. Tapos, anong pakiramdam mo?
Halimbawa, mamaya, punta ka mamaya, merong birthday. O ano pakiramdam mo? Ay, kain na naman. Lagi na lang kumakain. Ganun ba? Ganun ba ang pakiramdam? Hindi. Punta ka mamaya, may birthday. Ay, anong oras? Ganun agad no? Anong oras? Wala pa nga, anong oras na agad Hindi pa nga sinabi kung anong date, anong oras na agad, di ba? Kasi ganun tayo ka-excited pag sa pagkain physical, tama? Wala sa atin sigurong malungkot pag inaya ng kainan. Lalo na pag yung kainan na yan ay bongga, di ba? Maraming handa, tapos may lechon, no? Wala siguro sa ating malulungkot kapag inaya sa ganung handaan, no? Masarap ang pagkain, puro lechon. Di ba? Wala Lahat tayo ay masaya. Kahit sino sa atin, lahat dito masaya pag inaya sa pagkain physical. So, nawa, ganun din naman sa pagkain spiritual. Pag linggo, gabi pa lang, excited ka na yan. Yes, makakakain na naman ako, linggo na naman bukas. Makakakain na naman ako ng pagkain spiritual. At mai-encourage na naman yung aking spiritual. So, be excited when it comes to eating the Word of God. Amen? Dapat tayo ay maging excited. Okay? Hindi yung parang inaantok. No? Nakakita na kayo ng taong kumakain sa inaantok? Ha? May mga ganun, di ba? Pero sa atin bilang mga Kristiyano, kailangan kung gaano tayo ka-excited sa pagkain pisikal, dapat ganun din tayo ka-excited sa pagkain spiritual. Kasi sabi po ng Biblia, binasa natin sa Matthew chapter 4, ano nakasulat? Man shall not live by bread alone. Ang tao ay hindi lamang nabubuhay saan? Sa tinapay, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Kaya nga, itong Biblia, may kakayanan itong mabuhay. May kakayanan itong magbuhay sa spiritual. Kasi alam nyo, ang taong hindi kumakain, sabi ko nga sa inyo, ano mangyayari? Papayat siya, at tapos, ang pinaka-worst pa na mangyayari sa kanya, ano? Mamamatay kasi hindi siya nakakain sa physical. Alam nyo, ganun din sa ating Kristiyano, sa ating buhay Kristiyano. Kumusta na kaya yung buhay Kristiyano natin? Nakakakain pa kaya ito sa spiritual? Baka naman puyat na, no? No, yung ating physical, nagtataba, tumataba na ako Pero kumusta kaya yung spiritual natin, no? Baka naman, no? Puyat na, no? Hindi pala kumakain sa spiritual. Pastor, paano ba makakain sa spiritual? Sabi ko sa inyo, sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos. At ang pagkain, dapat yan ay everyday. Sino sa inyo kumakain once a week? Twice a week? Kahit na thrice a week hindi natin kaya tama? Ang pagkain talaga, araw-araw. Amen? At hindi lang basta araw-araw, 3 times a day. Minsan may midnight snack pa, meron pang tawag doon, merienda. Diba? Kasi kailangan natin. So, ganun din po sa salita ng Diyos. Pag hindi tayo kumain sa spiritual, mangangayayat yung ating spiritual. Hindi man natin nakikita, pero yan ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kapag hindi tayo kumain ng salita ng Diyos, hindi tayo nagbasa ng Biblia, mangangayayat yung spiritual natin. Kaya minsan, magtataka ka, bakit kaya nananalo yung laman ko kaysa sa spiritual? Napansin nyo ba yan? Minsan, mas madalas manalo yung ating laman kaysa sa spiritual. Kasi kung sino yung lagi mong pinapakain, yun ang malakas. Tama? Kung malakas ang spiritual, kung malakas ang physical mo, kasi yun yung lagi mong pinapakain. Okay? Kadalasan pa naman, ang gusto ng laman natin ay kadalasan, hindi gusto ng Diyos tama? Kung paiiralin natin yung laman natin, karamihan gusto ng laman natin, yung mga bagay na hindi gusto ng Diyos. Ako, kung paiiralin ko yung laman ko ngayon, siguro natulog lang ako. Siguro hindi ako nagsimba. Kasi pinapairal ko, yun yung gusto ng laman ko, matulog na matulog, tama? Lalo na pagtanghali, di ba? Matulog na matulog. Hindi naman masama matulog, pero ang mahirap doon, pag nasasagasaan na yung oras na para sa Panginoon. Tama? So, ganun po yan. Yung kung paiiralin natin yung laman natin, kanya-kanya tayong gawain ngayon. Tama? Pero, pumunta tayo dito sa church, pumunta tayo dito sa church, that is one of the sign na naig yung ating spiritual. Tama?
nanalo yung ating spiritual kasi nakapunta tayo sa church eh. Pero kung hindi tayo nakapunta sa church, talo yung ating spiritual. Tama? Kasi isa sa utos ng Diyos ay yung pagsisimba. Amen? Pagsisimba. Sabi dyan, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. So, tayong mga Kristiyano, dapat po nating matutunan na ang salita ng Diyos, ito ay kailangan natin. This is our spiritual food. Kung meron tayong physical food na araw-araw tayo kumakain para hindi tayo magutom sa sa physical, ganun din naman po tayo sa salita ng Diyos. Amen? Para hindi magutom yung ating spiritual, buhay spiritual, kailangan lagi natin itong pinapakain ng salita ng Diyos. Amen? Kasi mapapansin mo, kapag mapapansin nyo po kung mahina yung inyong spiritual. Kapag ang spiritual ay talunan lagi, kapag ang nananalo lagi ay ang laman, so ibig sabihin, hindi mo pinapakain, hindi natin napapakain yung ating spiritual. Kasi sabi ko nga sa inyo, laging may labanan sa atin. Okay? Amen? Laging may labanan sa atin. Sa araw-araw, laging may labanan yan. Naglalaban lagi yung ating laman at naglalaban lagi yung ating spiritual. Amen ba? Lagi yan. Yan ang katotohanan bilang Kristiyano. Paggising mo sa umaga, labanan lagi yan. Labanan lagi yan. Spiritual o physical, laman. Okay? So, nawa, sa ating mga Kristiyano, kailangan manalo yung spiritual. Pastor, paano manalo? Lagi kang mag-pray, lagi kang magbasa ng Biblia, at lagi kang mag-church. Sa pamamagitan ng tatlong bagay na yan, mananalo yung iyong spiritual. Kasi pag napabayaan mo na ang pagbabasa ng Biblia, napabayaan mo ang pagsisimba, napabayaan mo ang pananalangin, diyan na mag-uumpisa na konti-konting manghihina yung spiritual mo hanggang sa wala ka ng ganang magsimba, patay na yung spiritual mo hanggang sa wala ka ng ganang magsimba, ayaw mo nang mag-church, tapos wala ka ng ganang kumanta sa church, magkantahan tayo, wala ka ng ganang pumunta sa church, wala ka ng ganang makinig ng salita ng Diyos. Bakit ganon? Kasi wala hindi na natin napapakain yung ating spiritual. Amen? Kaya magtataka ka kung bakit malakas na lang lagi yung laman natin. Kung ano gusto ng laman natin, yun ang nasusunod. Kasi hindi na natin napapakain yung ating spiritual. Kaya tayo po mga Kristiyano, this is our spiritual food. Amen? So this is inspired. And this is, meron pong katawagan na verbal plenary inspiration. Ibig sabihin, itong salita ng Diyos ay sulat ito ng mga tao. But this is inspired. Okay? Sabi nila, ay ang salita ng Diyos ay ano lang naman yan? Sulat ng tao. Ganito makinig kayo Maraming tao ang hindi naniniwala na ang Biblia ay salita ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Kasi sabi nila, ay, itong Biblia, sulat lang naman ito ng tao Nakarinig na kayo ng gano'n? Na, ay, ang Biblia, sulat lang naman ng tao yan Kaya hindi sila naniniwala kasi sulat nga lang naman daw ng tao. Okay? Pero una sa lahat, sulat ito ng tao. Kasi, tao ang babasa. Tama? Itong Biblia, tingnan natin sa 2 Peter chapter 1. Okay, 2 Peter chapter 1. 2 Peter chapter 1, verse 20. Okay, tingnan natin kasi sabi ng iba, ayaw nilang maniwala sa salita ng Diyos kasi hindi naman yan sulat ng Diyos mismo. Kumbaga, sulat lang naman ng tao yan. Yun ang sabi ng iba. Kaya ayaw nilang maniwala sa Biblia kasi sulat lang naman daw ng tao yan. Pero patutunayan natin sa Biblia. Amen? Tingnan natin sa 2 Peter chapter 20 verse 21. Anong page dyan? 2 Peter chapter 588. 2 Peter chapter 1 verse 20 and 21. Nakita na po? Okay, sabay-sabay po natin basahin 2 Peter chapter 1 verse 21, verse 20.
Ready? Go. Knowing this first, that no prophecy of the Scripture is of any private interpretation. Verse 21, for the prophecy came not in old time by the will of man, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. So maliwanag po na ang salita ng Diyos ay sulat ito ng mga tao, pero hindi basta-basta. Tignan nyo, sa verse 21. Tignan natin Biblia natin. Verse 21. Sabi dyan, for the prophecy came not in old time by the will of man, but holy men. Ano nakasulat? Holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. So yung nagsulat, yung mga taong nagsulat ng Biblia, tama, sulat ito ng tao. Pero, hindi basta-basta. Ano sabi dyan? But holy men of God. Itong mga sumulat ng Biblia, sila ay banal na mga tao ng Diyos. Amen? Amen ba? Men, holy men, mga banal na tao. Tapos sabi dyan, spake as they were moved by the Holy Ghost. So ang salita ng Diyos, sinulat ito ng mga banal na tao ng Diyos. Tapos, yung kumikilos sa kanila habang nagsusulat, sino? Sino? Yung as they were moved by the Holy Ghost. Kaya ang trabaho ng Holy Spirit, ng Holy Ghost, di ba? Napag-aralan na natin yun ng mga nakarang Sundays eh. Ang trabaho ay paalalahanan tayo, turuan tayo. So, isa sa trabaho ng Holy Spirit, yung mga time na yon ay yung mga disipulo, yung mga taong nagsulat ng Biblia, ano ginawa? Kinasihan sila ng banal na Espiritu. Yung habang nagsusulat sila ng Biblia, kinakasihan sila ng banal na Espiritu or dinidiktahan sila ng banal na Espiritu. Kumikilos sa kanila yung banal na Espiritu. Kaya nga alam nyo, yung Biblia, nung naisulat ito, sabi ng Biblia, di ba? For the prophecy came not in old time by the will of man, but holy men of God. Kaya, tama nga naman, nasulat ito ng tao. Pero ano sabi? Holy men of God. Mga banal na tao. At tapos, yung kumikilos sa kanila, sino? Yung Holy Spirit. Tama? Kaya, kung ano yung gusto ng tao na isulat dito sa Biblia, hindi niya kakayanin. Bakit? Kasi una, banal sila. At yung nagdidikta sa kanila ay yung banal na Espiritu. Kaya nga, tao ang sumulat ng Biblia, pero banal itong tao na to. Tapos, kinakasihan sila ng banal na Espiritu. Kaya, kung gugustuhin nila na isulat yung sarili nilang gusto, hindi nila magagawa. Bakit? Kasi may guidance sila ng Holy Spirit. Naunawaan niyo po? Nag-gets niyo? Kasi sabi ng iba, ay, ayoko maniwala sa Biblia kasi sulat lang naman ng tao yan. Tama, sulat yan ng tao kasi tao ang babasa. Eh kung manok ang babasa, di manok ang magsusulat. Gets nyo? Kung baboy ang babasa, baboy dapat na nagsulat. Tama? Gets nyo? Ano yun? Kaya, halimbawa, kung kalabaw ang babasa, kalabaw dapat na nagsulat. Tama? Eh, tao ang babasa. So, ibig sabihin, tao talaga yung magsusulat. Kaya sabi ng iba, ayoko maniwala dyan kasi sulat lang ng tao yan. In the first place, tama na sulat yan ng tao kasi tao ang babasa. At pangalawa, yung tao na mga sumulat yan, ano nakasulat? They are holy. Amen? They are holy men of God. Kasi, kung hindi sila banal, kung anong gusto nilang isulat, yun ang matutupad. Tama? Meron dito nakalagay. Meron dito nakalagay na huwag mag-inom ng alak. Makikita natin dito, ito, makinig kayo may giya. Makikita po natin dito na yung mga sumulat ng Biblia, hindi talaga nila sa sariling kaisipan. Talagang galaw ng banal na Espiritu. Alam niyo kung bakit? Kasi kung sa sarili nilang kaisipan, tatanggalin nila dito yung mga bawal. Halimbawa, kung ako susulat ng Biblia, kung sa sarili kong kaisipan at walang guidance ng Holy Spirit, tatanggalin ko dito yung bawal mag-inom ng alak. Tatanggalin ko bakit? Kasi gusto kong mag-inom. Tama?
Tatanggalin ko dito yung, yung bawal makipag-away. Kasi gusto kong makipag-away. Tama? Meron dito sa Biblia. O bawal mag-inom. Nabasa niyo ba sa Biblia yun? Bawal mag-inom? Sino nakabasa sa Biblia? O, gusto niyo mo makita? No offense ito pero gusto niyo ba makita? O, sa second, kalimutan ko tuloy kung saan. Sa Galatians, tingnan natin, kalimutan ko na. Sige. Sa Ephesians. Ayan. Example lang ito halimbawa lang ito kasi kung kaisipan talaga ng mga tao, yung kung sa sarili na ng kaisipan, sinulat nila ang Biblia, tatanggalin nila yung mga bawal. Tama? Pero, naisulat nila yon kasi nga, yun yung dikta ng banal na espiritu sa kanila. At they are holy men. O, tignan nyo. Ephesians chapter 5. Ephesians chapter 5, verse 16, 17, and 18. Okay? Example lang naman ito. Halimbawa lang naman ito. Okay? Pero warning sa atin ito, sa salita ng Diyos. Ephesians chapter 5, verse 16, 17, 18. Basahin po natin. Ready? Nakita na po lahat? Anong page dyan sa blue na Bible? 5? 5, 6, 5? Ephesians chapter 5, verse 16, 17, 18. Okay? Basahin natin para makita nyo. Ready? Go. Redeeming the time because the days are evil. 17. Wherefore be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Ito, verse 18. Ready? Go. And be not drunk with wine, wherein is excess, but be filled with the Spirit. Maliwanag. May Tagalog ba dyan? Patingin ng Tagalog. Patingin ng Tagalog. Ayan, basahin natin sa Tagalog para maliwanag. Sabi, and be not drunk. Ayun. Basahin natin sa Tagalog para maliwanag. Okay? Kasi ito po ay salita ng Diyos. This is the Word of God. Okay? Wala tayong magagawa kung yan ay nasa Biblia. Ang tangi natin gawin ay pakinggan kung anong nakasulat sa Biblia. Amen? Basahin natin. Ephesians 5:20. Ay 16 tayo nag-umpisa, di ba? Ito, 16, 17, 18. Babasahin ko sa inyo sa Tagalog Pag may Tagalog dyan, pwede nyo ko sabayan. Sabi dito, na sinasamantala ang panahon sapagkat ang mga araw ay masama. 17. Kaya nga huwag kayong maging mga di marurunong, kundi unawain kung ano ang kalooban ng Panginoon. Ito, verse 18. At huwag maglalasing ng alak, kung saan may kabulagsakan, kundi mapuno ng Espiritu. And be not drunk with wine. Sino nagsabi niyan? Sino? Si pastor ba? Hindi. Ang salita ng Diyos. Kaya ako si pastor naman, masyadong mahigpit si pastor. Grabe naman si pastor. Kasi alam niya na umiinom ako, kaya ganyan si pastor. Pinag-aaralan talaga ni pastor yung buhay ko. Hindi ganon, no? Ang salita ng Diyos. Amen? This is the Word of God. Pero nasa sa atin na yun. Kung babaguhin natin. Tama? Kasi kung hindi natin babaguhin, nagkasala tayo sa Biblia. Kasi utos po niya, and be not drunk with wine. In Tagalog, ito may Tagalog, kahit pasapasahin nyo, basahin nyo tag-iisa yan. Yan talaga ang sulat ng Biblia. Kaya pag tayo ay nagalit, grabe naman yan. Hindi tayo magagalit sa pastor. Bakit? Sa salita ng Diyos yan. Kaya pag nagalit tayo sa pastor, hindi tayo nagagalit sa pastor. Saan? Sa salita ng Diyos. Higit sa lahat, sa Biblia. Amen po ba? Amen. Kaya, alam nyo, ang salita ng Diyos minsan masakit talaga. Ako, kahit pastor na ako, tinatamaan pa. Pag nagbasa ako ng Biblia, tinatamaan ako ng salita ng Diyos. Pero, wala tayong magagawa Amen? Ang salita ng Diyos ay salita ng Diyos. Pag sinabi ng Biblia, sinabi ng Biblia. May dahilan man tayo kasi pastor, ganito, ganyan Pero basta, salita yan ng Biblia. Ang salita ng Biblia, mananatiling matuwid yan. Kaya pag nakita mo na, ay bawal pala. Ano gagawin mo? Ipagpapatuloy mo ba? Hindi.
dahan-dahan nating babaguhin. Sabi ko nga sa inyo, ang pagbabago naman, hindi naman ito biglaan. Hindi naman ngayon tumanggap ka, kinabukasan, bago na lahat. Hindi ganoon. Kaya nga tayo nagsisimba dito kasi dahan-dahan tayong merong pagbabago. Hindi nyo ba pinupuri ang Diyos na may pagbabago sa inyong mga sarili? Amen? Amen. Nagbabago at nagkakaroon tayo ng kaalaman sa salita ng Diyos. Amen? Eh sabi ng Biblia, ito ay isa lamang sa halimbawa. Kung ako ay manginginom, tatanggalin ko yan, nakalagay sa Ephesians. Saan ba yan kanina? Oo, kasi halimbawa lang naman ito. Sabi dyan, and be not drunk with wine. Eh, yung mga sumulat ng Biblia, di ba? Sila yung mga kinasihan, mga banal na tao, kinasihan ng banal na Espiritu ng Diyos. So makikita natin na yung sinulat nila, hindi sa sarili nilang gawa-gawa. Kasi uulitin ko, kung sa sarili nilang ginagawa, sarili nilang gawa-gawa ang Biblia, siguro aalisin nila itong be and be not drunk with wine. Kasi kung ako manginginom at magsusulat ng Biblia, aalisin kong and be not drunk with wine. Kasi gusto kong uminom. Tama? Tama? Ganon din yung mga taong sumulat nito. Kung sa sarili nilang isip ang pagsulat ng Biblia, tatanggalin namin itong be not drunk with wine. Kasi gusto namin uminom. Pero hindi nila tinanggal, hindi nila nabago. Bakit? Kasi meron silang banal na espiritu. At yung banal na espiritu, yun yung nagdidikta sa kanila. Tama? At kung ako ang susulat ng Biblia, tatanggalin ko rin yung 10 utos Huwag magnakaw, tatanggalin mo yan. Bakit? Kasi gusto ko magnakaw. Huwag kang pumatay. Tatanggalin ko rin yan. Bakit? Kasi gusto kong pumatay. Pero, makikita po natin dito na itong Biblia, sulat ito ng tao. Una, kasi tao ang babasa. At pangalawa, yung mga taong sumulat, anong sinabi ng Biblia? 2 Peter, they are holy men of God. Mga banal sila na tao. At meron silang banal na espiritu. Yun ang nangungusap sa kanila. Tama? Kaya itong verbal plenary inspiration, ang ibig sabihin nito, sila ay sumusulat ng Biblia, pero ayon sa kanilang, depende rin sa kanilang kultura, depende rin sa kanilang lingwahe. Kaya ang Biblia, meron itong Greek word, meron itong Hebrew words. Bakit? Kasi yung mga sumulat, ayon sa kanilang lingwahe. Ako, Tagalog ako, alam nga naman susulat ako ng Ilocano. Hindi ko kaya yun. Tama? Kung susulat ka na, kung ikaw Ilocano, tapos ang isusulat mo Bisaya, hindi mo rin kaya yun. Tama? Kaya yung mga sumulat ng Biblia, ayon sa kanilang lingwahe. Kaya napunta sa atin dito, may mga nag-translate. Maraming tao ang nag-translate dito sa Biblia, kaya napunta sa English. Pastor, bakit English? Kasi ang English, ito ay universal language. Kahit saan ka pumunta ang bansa, nauunawaan yung English, tama? Pero kung Tagalog yung Biblia, lahat Tagalog. Kahit sa, siguro yung Chinese, hindi niya maunawaan yun. Tama? Pero kalooban ng Diyos na ma-translate ang Biblia in English, kasi ang English, this is universal language. Kahit, ulitin ko, kahit saang bansa, mauunawaan ang Biblia kasi English. Pero may mga nagtatranslate din naman sa Tagalog. Pero galing yan sa English, tama? Diba, meron tayong Biblia na English-Tagalog yung kanina. Diba, English-Tagalog yun? So, merong English, nag-translate din ng Tagalog para mas maunawaan ng mga Pinoy. Tama? Kung yan ay nasa China, merong English doon, tapos yung katabi, Chinese din, diba? Para mas maunawaan ng Chinese. Pero all in all, na-translate yan sa English, kasi that is universal language. Kasi kahit sino, pwede nilang maunawaan ang Biblia. Kaya nga, alam nyo, dati ang Biblia, kumbaga, pahirapan din kasi naka-scroll ito. Bawat book naka-scroll. Alam nyo yung naka-scroll? Yung, kahoy tapos, naka-roll yung papel. Yan yung Biblia dati. Pag sinerch nyo sa YouTube or sa Google, yung mga itsura ng dating Biblia, sobrang luma na, tapos nakasulat sa Greek, hindi nyo maunawaan. Nakasulat sa Hebrew, hindi natin kayang maunawaan. Kaya yung mga tao, yung mga scholars,
nagsama-sama sila para i-translate ang Biblia. Okay? Kaya alam nyo, may mga tao na ayaw nilang ma-translate ang Biblia kasi ayaw nilang lumaganap yung salita ng Diyos. Ayaw nilang malaman ng mga tao. Pero salamat! Salamat sa mga tao na nag-translate ng Biblia in English at yun napalaya tayo. Tama? Marami tayong katuruan na dati alam natin na tama, pero mali pala ayon sa salita ng Diyos. Amen? Kaya pasalamat tayo. Siguro kung dati, kung ang Biblia katulad ng ngayon, kanya-kanya tayong dala ng scroll siguro, no? Mga naka-scroll, di ba? Buksan natin sa Book of Matthew, kuha tayo ng scroll. Kasi marami yun. Tapos naka-roll, di ba? Pero ngayon, no? Isang ganito na lang. Buong-buo. From Old and New Testament. Sabi nga nila, ito lang yung libro na merong 66 books. Saan ka nakakita ng libro na merong pang libro sa loob? Wala na. Ito lang talaga. This book is only book that has 66 books. Dami, no? 66. Sa Old Testament, ilan? Ilang libro sa Old Testament? Meron tayong 39 books sa Old Testament. At meron tayong, sa New Testament, meron tayong 27 books. Kaya pag pinag-plus mo yan, ilan yan? 66 books. Okay? Kaya masarap basahin ang Biblia. Na-try nyo na bang basahin ang buong Biblia? Ganda yan. Challenge ko kayo, basahin yung Biblia. No? Kasi this is our spiritual food. Kaya meron din tayo tinatawag na revelation. Pag sinabi namang revelation, ito ay process sa salita ng Diyos. Meron tayong revelation, ibig sabihin, from God to man. Yung sulat ng Diyos, inihayag ito sa tao. From God to man, revelation. And then meron ding inspiration. Yung inspiration naman, from man to paper. Yan naman ang inspiration. Ibig sabihin, yung tao, na-receive niya yung salita ng Diyos galing sa Diyos. Tapos yung tao naman, sinulat sa papel. And then meron din tayong illumination, meaning from paper to heart. Nagets nyo? Yung revelation, galing sa tao, ay galing sa Diyos, papunta sa tao. Salita ng Diyos. Yung inspiration naman, na-receive niya yung salita ng Diyos, galing sa Diyos, tapos isinulat niya sa papel. Yun ang inspiration. And then yung illumination naman, tayo na yun. Nabasa na natin ang Biblia from paper to heart na. Kaya pag nagbasa tayo ng Biblia, more on sa puso ito. Amen? Amen. Sa puso ito. That is inspiration. Ulitin ko, we believe as a Christian that the Bible is inspired. Okay? Katulad sa ano? May mga tao nagsasabi na, ulitin ko yung example kanina, sabi nila, hindi naman yan purong salita ng Diyos kasi una sa lahat, meron nga dyan salita ng Diablo Meron nga dyan salita ni ganito kaya hindi yan purong salita ng Diyos. Pero in the first place, ang author ng Biblia, sino? Ang Diyos. Ang banal na Espiritu. Okay? Halimbawa, libro ni Dr. Jose Rizal. Halimbawa, yung libro niyang El Filibusterismo. Alam niyo yan? El Filibusterismo. Tapos, sa El Filibusterismo, puro si Jose Rizal ba ang nagsusulat nun? Puro si Jose Rizal ba ang nagsasalita sa El Filibusterismo? Hindi, meron ding iba. Tama? Pero kaninong libro yun? Kay Dr. Jose Rizal. Kaya yung mga taong nagsasabi na, ay hindi yan salita ng Diyos kasi, ano yan may salita nga ng Diablo sa Biblia Yung Diablo nagsalita mismo sa Biblia, mababasa nyo Tapos may mga salita ni ganito. Kaya yung Biblia, hindi yan salita ng Diyos. Yan lamang ay nilalaman ng salita ng Diyos. Yun ang sabi nila. Nilalaman lamang. Pero tayo mga Kristiyano, hindi tayo naniniwala sa nilalaman lamang ng salita ng Diyos. Hindi ganun. Kundi, itong Biblia mismo ay salita ng Diyos. Okay? Sino ang nagpasulat nito? Ang Diyos. So, bagamat may mga ibang nagsalita, pero kaninong sulat pa rin? Sa Diyos pa rin. Parang kay Jose Rizal, di ba? May mga ibang nagsalita na karakter, pero kaninong libro pa rin yun? Kay Jose Rizal pa rin. Ganon din yan sa Diyos. May mga ibang nagsalita dito, pero kaninong libro pa rin ito? Sa Diyos pa rin. Amen? Kaya, we believe
that the Bible is not contain only the Word of God, but we believe that the Bible is the Word of God mismo. Amen? So this is the Word of God. So we believe that the Bible is inspired. When we say inspired, meaning God breathed, ibig sabihin, galing sa hininga ng Diyos. So ibig sabihin, buhay. Tayo mga tao, galing tayo sa hininga ng Diyos. So buhay tayo. Tama? Nakakakilos tayo. Ganon din ang salita ng Diyos. Kumikilos ito sa buhay natin kasi ang Biblia mismo ito ay buhay mismo. Amen? Kumikilos ito kasi buhay ito sa sarili natin, sa spiritual natin. Kaya huwag ka na magtaka kung bakit nababago yung sarili natin, nagkakaroon tayo ng kaalaman sa salita ng Diyos. Kasi yung Biblia mismo, ito po ay buhay. Amen? Inspiration, and then doon naman tayo sa preservation. The Word of God, we believe that the Word of God is not only inspired, but this is also a preserve. Preserve. Pag sinabing preserve, ano ibig sabihin ng preserve? Ano yung tagalog ng preserve? Tawag doon? Preserve. Naka-preserve ba? Ha? Basta naka-preserve, yun na yun, no? Ha? We believe that the Bible is preserved. Ibig sabihin, kumbaga, naka-stock, naka-steady, ibig sabihin, hindi nasisira. Ay, yun ang preserve, di ba? Parang sa bangus, no? Ay sa tilapia, no? Pag nilagyan ng asin, nape-preserve, hindi nasisira. Ganon din ang Biblia natin, hindi nasisira. Isipin nyo ilang katao na ang nakipaglaban para sa salita ng Diyos. Alam nyo, matindi yung history natin. Pag pinag-aralan nyo, search nyo sa yung history ng Baptist history, matindi. Pinaglaban nila ang salita ng Diyos. Kaya nga alam nyo, malaya tayo na sumamba ngayon sa Diyos eh. Yung iba, matindi dati yung iba. Saan yung iba? Sa underground sila. Sumasamba sa Diyos. Yung ganito, sa kanila dati, sa underground. Kasi pag nahuli sila, patay. Yung iba pinapako sa krus. Yung iba pinapakain sa leon. Yung iba tinatali sa kabayo. Tapos pag hinampas yung kabayo, makakaladkad yung tao. Yung iba nilalagari. Pag pinanood nyo sa history, kung paano pinagpapatay yung tao dahil lamang sa salita ng Diyos. Kaya wala tayong dahilan para manghina sa paglilingkod. Bakit? Kasi yung mga nauna, yung mga ninunod sa atin, matindi nilang ipinaglaban ang salita ng Diyos upang sa ganun, marireceive natin ang salita ng Diyos na merong kalayaan. Tama? Kaya, walang dahilan para manghina sa paglilingkod. Kasi kung yung mga tao nga dati, matindi, ipinaglaban nila ang salita ng Diyos. Ganon din naman po tayo mga Kristiyano. Kaya na-preserve ito. At yung salita ng Diyos, hindi lang basta naka-preserve, kundi pati yung inspiration niya, yung pagiging buhay ng salita ng Diyos, ay naka-preserve po yan. Amen? Sa Psalm chapter 12, tingnan natin. Psalm chapter 12. Psalm chapter 12. Psalm chapter 12. Ito. Psalm chapter 12, verse 6 and 7. Psalm chapter 12, verse 6 and 7. Okay, basahin po natin, sabay-sabay. Anong page dyan? 277. Okay, Psalm chapter 12, verse 6 and 7. Basahin natin. Ready? Go. The words of the Lord are pure words, as silver tried in a furnace of fire, purified 7 times. Ito, 7. Thou shalt keep them, O Lord. Thou shalt preserve them from this generation forever. So ang salita ng Diyos, ito ay nakapreserve mula sa panahon, kahit sa panahon ng mga unang panahon at sa panahon ni David, sabi niya, Thou shalt keep them, O Lord. Thou shalt preserve them. Lord, i-preserve niyo po ang inyong salita. At sabi ng Biblia, nakapreserve yan. This generation, sa panahon ni David, that time, and forever. Yung forever na yan, hanggang ngayon sakop pa rin. Hanggang sa mga next generations, nakapreserve ang salita ng Diyos. Amen? Amen. So, ang tanong ngayon, dahil nakapreserve ang Biblia, ang salita ng Diyos, anong
anong ngayon, anong translation, or anong version ng Biblia. Alam nyo, ang Biblia, mag-ingat tayo sa Biblia, kasi may mga Biblia na magkakaiba ng versions. Nakakita na kayo ng gano'n? Merong NIV. Sino nakalimutan ng NIV? NIV versions. Merong ESV. Merong Amplified version. Alam nyo, maraming versions ang Biblia ngayon. Ang sabi ng Biblia, ng salita ng Diyos, nakapreserve ang Biblia. Ngayon, sa dami-dami ng versions ng Biblia, ano yung nakapreserve na Biblia? Kasi salita ito ng Diyos eh. Kasi marami nang naglabasan na Biblia daw. Iba ang versions, pero nililito na pala tayo sa turok. Kaya, ang payo ko sa inyo, ang the best Bible version is King James Version. Kaya kung bibili kayo ng Biblia, tignan nyo yung version ha. Huwag kayo basta-basta bibili ng Biblia. Lalo na kung sa online kayo bibili or sa bookstore. Tignan nyo muna yung version. Dapat yan po ay King James Version. Amen? Yun ang una nyong gawin ha. Pag bibili kayo ng Biblia, una nyong tignan kung ano ang version. Kasi yung iba, ay, ang ganda naman ng cover nito. Diba, iba, umaasa lang sa cover. Ang ganda ng cover, leather. Ay, ang ganda. Malambot naman, ang ganda. Ito na lang, bibilin ko kasi maganda yung cover. Pero hindi niya alam, iba pala yung version. Okay? Kaya, pag bibili kayo ng Biblia, huwag kayong tumingin sa cover. Bagamat maganda tumingin sa cover, pero tignan nyo pa rin. Kasi mostly, ang magagandang cover yung NIV, ESV, iba-ibang versions. Mostly kasi yung cover ng Biblia natin ng King James ay leather. Leather or paper. Kaya pag bumili kayo ng Biblia, huwag kayong basta-basta tumingin sa cover ng Biblia or sa ganda ng cover, kundi tignan nyo rin kung anong version. Amen? Dapat King James Version tayo. Amen? Yan ang salita ng Diyos. Tayo lang, tumayo. Okay? At para sa ating pag-aawitan, awit tayo lahat. At bago yan, mag-pray muna tayo. Okay, let's pray. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapasalamat sa oras nito. Salamat po, Panginoon, sa aming lesson about sa inspiration of the Bible and preservation of the Bible. Pagpalain niyo po ang aming pagpapatuloy yan sa umagang ito, sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Okay, muli, manatili tayo nakatayo at awit tayo sa Panginoon. Kunin natin ang ating mga hymnal muli. Awitin ulit natin yung kanina. Yung Count Your Blessings. Pinagpala ba kayo? Amen. Amen. So kung ikaw ay pinagpala, you count your blessings. Amen? Yung makarating lang tayo dito.